Hallelujah. Sapagkat tunay nga po na sa kabila na tayo po ay patuloy na nakararanas po ng mga kahirapan sa mundong ito, higit po sa kahirapan ang ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoong Jesus. Sapagkat ang kanyang pagmamahal sa tao, katulad nga po ng ating pong pinag-aralan kanina, ay hindi po natitinag na pagmamahal. So ang pagmamahal po ng Diyos sa tao, sa kanyang mga pinili, ay hindi po kailanman matitinag maging ng mga kapagsubukan. Amen. So sa oras po ito mga kapatid, tayo po muna ay manalangin bago po tayo lumako sa ating pong pakikinig ng mga salita ng ating Panginoon. Panginoong Jesus, salamat po. Salamat. Salamat. Sapagkat muli mo pinatunayan, Panginoon, ang iyong kadakilaan, ang iyong pagmamahal sa amin. Sa pamamagitan, Panginoon, ng pagtugon mo sa mga dalangin ng iyong mga anak. At sa amin nga po, pagsasama-sama ngayong umaga, Panginoon, wala po kaming ibang pinakahangad, kundi mabigyan ka, Panginoon, ng katampatang paglilingkod at pagsamba, na ang pangalan mo ay matanyag sa amin nga pong kalagitnaan. Kasangkapanin mo, Panginoon, ang iyong alipin, ang kanyang puso, ang kanyang isip, maging ang kanyang labi, Panginoon, upang maging daluyan ng iyong mensahe sa umagang ito. Lord Jesus, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang kabuuan ng aming pong paglilingkod. Ito po ang aming samot dalangin sa iyong makapangyarihan at banal na pangalang Jesus. Amen and amen. Hallelujah. So, salamat po sa Panginoon. At labis nga po ako natutuwa dahil nakita ko po ang ating kapatid, si Ste. Hallelujah. So, patunay lamang talaga na ang Diyos natin ay dakila at tunay na mapagmahal sa kanyang mga anak. Amen. So alam niyo lang kasunod yan, mga kapatid. Amen. So ngayon po umaga, ating po pag-usapan the prominence of love. Pag sinabi pong prominence, ano bang sa palagay ninyo ang ibig sabihin ng prominence? Sa Tagalog po ay prominente. Ano ba yun? Parang tinagalog lang yung English Prominence, prominente. So, ibig sabihin po mga kapatid, pangunahin. Yan. So, pag sinabi pong prominence, pangunahin po ang pagmamahal sa lahat ng bagay. Amen. So, pakibasa muna mga kapatid, 1 Corinthians chapter 13, verses 1 hanggang 3. Sige po. Sa Tagalog po. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso ng tumutunog o patingaw na umaalimaw. Verse 2. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupat mapalipat ko ang mga bundok, tatapwat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatakilig upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig, ay walang makikinabangin sa akin. Ito po ang Panginoong Diyos sa pagkakasa ng kanyang mga salita. Mga kapatid, alam po natin na sa buhay po natin, napakahalaga ng salita. Amen? Mahalaga po yung salita mo eh. Kaya nga po, yung salita ng tao, mga kapatid, dapat maingat natin dapat na binibigkas. Bago po natin ito isiwalat o bago natin bigkasin, pakaisiping 10 ulit kung ang ating pong
sasalitain ay tunay na makapagbibigay ng kalakasan sa ating pong mga kapatid. Because all speeches are subject to interpretation. Amen? Lahat po ng salita natin ay saklaw po ito ng pag-i-interpret ng mga taong nakakapakinig nito. Katulad ng sinasabi ko ngayon, di ba? Isang salita lang ang aking binibigkas o isang mensahe lang ang aking binibigkas. Subalit, sa bawat nakakapakinig, iba't iba ang kanilang pagkaunawa dito. Amen. Kaya nga po, even the most impressive gifts like speaking in tongues, prophecy, or great faith are meaningless without love. Amen. So pag sinabi mong impressive, talagang nakakamangha, kahanga-hanga ng mga kaloob. At sabihin na po natin yung pagsasalita ng mga wika. So, ang ibig ko pong sabihin, hindi yung Japanese tongue, kundi salitang wika na mauunawaan ng mga tao. Paano natin masasabing impressive yun? Diba? Ang ibig sabihin lamang, ang husay mong maghanay ng salita. So ang vocabulary yung ginagamit mo ay kakaiba. Pero mga kapatid, kung walang pag-ibig, wala. Diba? Kahit po sa mga pagtuturo, kaya nga po, ngayong umaga mga kapatid, aalisin ko na po sa isip ko na, kasi sa isip ko noon, mabigyan ng kaluguran ang mga nakikinig. Mali ako, mga kapatid. Patawad, Panginoon, at patawad din sa inyo. Kasi, yun po talaga, gusto ko pong patunayan sa sarili ko noon na kaya ko na magturo na ng mga salitang kakaiba, mga salitang malalalim na dadalhin ang mga tagapakinig, ang mga kapatid upang matutunan ang mga kaalaman na nakatago sa mga pahina ng Biblia. Pero mali ako mga kapatid. Bakit ako mali? Sapagkat ang motivasyon, yung motivation ko, ang motibo ko ay makuha ang attention ninyo. Amen. Marami pong mga mangangaral, ganun po ang ginagamit nila. Kahit sa FB yan, kahit sa YouTube yan, mga kapatid, lahat po sila impressive magsalita. Pero ang tanong, are they motivated by love? Yung pagmamahal ba sa Diyos ang nagmo-motivate sa kanila o pagmamahal nila sa kanilang sarili upang sila ay matanyag? Amen. Mga kapatid, kahit na mag-speaking in tongues ka dyan, baliwala yan kung walang pagmamahal sa puso mo. Pagmamahal sa Diyos na totoo. Amen. Diba? Ano pa? Kahit pa mangaral ka, buong husay kang nangangaral, may patalong-talong ka pa, may pasirko-sirko, may pagulong-gulong. Sabi nga nila, napaka-revival naman ni Pastor, magturo. Marami akong nakikita niyan. Mga revival magturo, di ba? Pero ano kaya ang motibo nila? Hindi ko po sila hinahatulan kasi wala akong karapatang humatol. Hatulan nila ang kanilang sarili. Sapagkat ako ay hinahatulan ko rin ang sarili ko. Amen. Dahil hindi niyo naman alam ang laman ng puso ko, ang laman ng isip ko. Noon, mali po ako. Pero ngayon, unti-unting itinatama ng Panginoon. Amen. Dahil kahit gaano ka kahusay, mangaral, kung walang pagmamahal sa Diyos, pati walang kwenta. Sayang lang. Amen. Diba? Kahit na nakagora ka pa dyan, diba? Ang suot mo talagang ubod ng ganda. Kasi gusto mong ma-impress ang Panginoon. Sana nga ang Panginoon talaga. Pero hindi yun eh. Yung motibo ang tinitingnan ng Diyos. Yung puso natin. Amen. Sa ating pong pagparito, eto na tayo. Ano ba ang motibasyon natin? Nakakahiya ka sa pastor eh. Baka ipalot ako bukas. Hindi ako pumunta. Hindi ko po ginagawa yon. Gusto ko po, kayo po makarealize sa sarili ninyo. Amen?
Yung bang pagdalo natin, yung maaga natin paggising tuwing araw ng linggo, ang motibo ba talaga natin dahil mahal natin ang Panginoon? Yung paggising mo ng oras ng pananalangin mo, ang motibo mo ba talaga para makausap ng Diyos? O dahil lamang natakot ka, baka malapot ko yung aking tipan sa Diyos. Di ba? Ganun naman eh. Di ba? Kadalasan po, fear ang motivation ng tao. Takot ka. Amen. Sa simbahan ito mga kapatid, hindi ko po sinasabi na matakot kayo, kundi mahalin ninyo ang Diyos. Amen. Hindi ako nagpo-post. Nakita niyo na ba ako mag-post ng mga impyerno? No. Makikita mo yung iba, halos mga impyerno, naglalagablab na po eh. Mamaya, dadaanan natin yan. Mga naglalagablab na yan. So ngayon, dito muna tayo. Oras na ba? Okay, sige lang. Okay. Dito po sinasabi po natin na essentially, sinasabi po natin na ang pagmamahal o ang pag-ibig ay ang pinaka-importanting kalidad na kung saan lahat po ng ating mga gawa ay nagiging walang kwenta kung wala po ang motivation ng pagmamahal. Amen. Diba? Yung maaga mong pagparito, eh kung wala ka namang ginagawa, diba? Kaya nga ako po, I love to serve the Lord. Gusto ko po pag ako naglilingkod, wala nakakakita. Kasi ayoko nang pakita ng tao lang eh. Saan ba kayo nakakita ng pastor? Naglilinis. Sige nga. Nakakita na ba kayo ng pastor? Na tagapaglinis nyo na, taga-ayos pa ng mga upuan nyo. Darating kayo dito, okay na ako. Uupo ka na lang. Diba? Saan kayo nakakita ng pastor na gano'n? Hinahamon ko yung mga pastor. Gumagawa pa talaga sila para sa Diyos? O sasabihin nila, bakit? Nagpe-prepare ako ng aking ituturo. No need to prepare. Let the God prepare for you. Amen. Diba? Naghahanda ka nga. Bakit? Para, meron kang may pakain. Sabi nga ng Panginoon, siya ang nagbibigay. Amen? So kasi, kahit na may inihanda ka, pero ayaw naman ng Diyos na yun ang sabihin mo. Ayaw ng Diyos na yun ang ituro mo. Wala kang magagawa. Ako po, meron akong kodigo dito. Eto, kodigo ko. Oh. Pero, hindi po ako masyado nagre-rely sa ating kodigo. Mas talagang ang aking pong reliance, ang aking pong sinasandalan at inaasahan yung pangunguna ng Espiritu ng ating Panginoon. Amen. Diba? Lalong-lalo na po sa atin, mga matatagal na sa Panginoon. Diba? Naway, ma-realize po natin na yung ginagawa dapat natin is motivated by love. Diba? Hindi yung fear. Dahil yung fear, diba? Alam mo naman ang fear, ibig sabihin yan, may kasalanan ka kaya ka natatakot. Amen? Sabi nga, love casts out fear. Diba? Ang pagmamahal nagtataboy ng takot. So kung mahal mo ang Panginoon, walang takot sa sarili mo. Amen? Mamatay na akong mamatay. Dahil ang katotohanan, lahat naman tayo mamamatay. Ano yung kinakatakot mo? Di ba dapat nga masaya ka na kung mamamatay ka na? Dahil makakasama mo na ang matagal mo nang minimiting makita at makasama. Totoo ba tayo sa sarili natin? Bakit pa tayo naglilingkod sa Diyos? Para makita natin ang ating Panginoon ng mukhaan. Amen! Kaya gigising ka ng maaga. Sabi nga ni Sister Jenny, Pastor, Biyernes pa lang, inaayos mo talaga anong dadamitin ko. Isipin niyo yan mga kapatid. So, meron dapat tayong excitement sa tuwing tayo po ay meron talagang itinakdang araw ng pagtitipon. Sa tuwing araw ng linggo, dapat po excited tayo. Amen? Bawal po yung nakamangot. Amen?
Kahit may nararamdaman ka, dapat mas dadaigin ang masamang pakiramdam ko ng pagmamahal ni Kristo. Amen. Sapagkat ang galak sa Panginoon, kalakasan ng aking katawan. Amen. Dapat magalak tayo lagi sa Panginoon. Gusto niyo ba na lahat ng action po natin ay magiging wordless? Lahat ng ating pagpapagal, yung pag-awit natin, magiging palang walang kwenta. Kung wala kang pagmamahal sa Panginoon. Diba? Yung mga pagpapatotoo natin, magiging walang kabulang kung ang ipinagpapatotoo mo ay magaling ka. Amen? Yung tagumpay mo. Dapat isipin mo kung bakit ka nagtagumpay dahil sa Panginoon. Always remember, mga kapatid, na sa ating pong mga testimony, sa ating witnessing, ang naitataas ang Panginoon. Amen. Not us. Amen? Okay. Now, let's talk about love. Pag-usapan natin ang pag-ibig, ang pagmamahal. Okay. It doesn't matter what you do. It doesn't make any difference how many talents you have. If it is irrelevant what your gifts are, it is insignificant how seemingly great you are. Minsan mga kapatid, di ba, pinagmamalaki natin, ang dami ko yatang talent. Kaya kong magtula, kaya kong kumanta, kaya kong mangaral. Di ba? Gwapo ako, o kaya maganda ako. O, di ba? May tindig ako. So, ganun tayo eh. Pero, mga kapatid, huwag natin ipagmalaki ang mga talento natin. Anyway, hindi naman atin yun. Bigay lang ng ating Panginoon. Amen? So, kaya nga, nagiging irrelevant ang mga gift na yan, ang mga kaloob ng Diyos, magiging walang kwenta at walang halaga sapagkat iniisip po natin, napakahusay natin. Amen? Napakagaling natin. Popular tayo. Kaya nga mga kapatid, mag-ingat po yung mga malalaking simbahan. Ingat po sila. Mag-ingat din yung mga maliliit na katulad natin. Kasi minsan na-underestimate din natin ang Panginoon. Kasalanan mo yun. Di ba? Kasalanan ng tao na minamaliit mo ang kakayanan ng Diyos. Kasalanan ng tao na ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili kung bakit niya na-accomplish ang mga bagay na meron siya. Amen. So walang mapupuntahan talagang tao kundi ibigay sa Diyos ang lahat ng kaluwalhatian at kapurihan, mga kapatid. So, your popularity is absolutely unimportant. Amen. Kaya nga, masaya na ako na hindi ako kilala. Kasi, hindi naman ako after sa makilala eh. Dahil ang alam ko, kilala ako ng Panginoon. At kilala kayo ng ating Panginoon. Amen. At alam na kung ano ang mga ginagawa natin para sa Kanya. Amen. Nawa, sa linggo, makita ko na may talab ang mga salita ng Diyos sa inyo. Amen. Kasi walang kwenta eh. Nawa ako ng nawa dito, tapos wala namang palang talab sa tao. Kaya nga, bago po ako mangaral, matagal ko pong idinadalangin sa Diyos. Nabigyan niya ng kapangyarihan ang kanyang salita. Hindi ako ang kanyang salita. Na sa bawat makaririnig dito ay tunay na hihipuin at kumbaga pakikilusin ng Panginoon ayon sa kagustuhan ng kanyang Espiritu. Amen. So mga kapatid, next po. Next tayo. It doesn't matter how much power you have over people. So, walang kabuluhan kung gaano mang kalaking kapangyarihan ka meron sa mga tao na ang lahat ng tao, bawat utusan mo, sumusunod sa'yo. Diba? Ang totoo mga kapatid, lalong-lalo na ngayon, mag-e-eleksyon na naman. Konti lang mo nang pasabit-sabit tayo sa eleksyon. Mag-e-eleksyon na naman. Diba? Yung mga tao, yung mga naghahangad ng posisyon,
Alam naman natin sila ay merong mga kapangyarihan para tipunin ang mga tao. Amen? Pero alam niyo ba ang kapangyarihan nila? Kung ano yon? Alam niyo? Pera lang naman eh. Sa pera, ang aga ng gising ng mga tao. Amen? Naalala ko tuloy yung sabi ng lolo ko. Yung parang kahawig doon sa daig ng maaga ang tao masikap. Kasi ang aga talagang gumising ng lolo ko. Isang umaga, mga alas 4 pa lamang yun, nagbubukas na kaagad ng bahay yun, ng bintana. Tapos naglilinis na sa bakuran. Eh, ang bahay namin dati, tabi lang ng highway. Oh, may nalaglag pa naman. 2 sakong bigas. Oh, di ba? 2 sakong bigas. Nandun sa kalsada sa gitna. O, ganun ba nila ko kinuha? Sabi niya, pag may naghanap, ibigay. Eh, wala naghanap, di amin na. O, di ba? Kung ang lolo ko ay, yung pag isang salita niya, sa Bicol, ang maturog nun, maganda nun. Ang matakaw sa tulog, madaling. Kaya ako, hindi na ako ngayon matakaw sa tulog. Ayoko mamatay. Walang madali. Amen! Siguro tulog ko na lang 5 oras. Mga ganon. Mahaba na nga yung 6. Hanggang 5 lang. Amen. So, talagang, siguro, ganun talaga tumatanda. So, mga kapatid, if you are not motivated and guided by the reality of self-sacrificing, tandaan po natin na ang pagmamahal po ng Diyos ay may kaakibat pong pagsasakripisyo ng sarili. Amen? Diba? Sakripisyo ng sarili. Ano ba yung sakripisyo ng sarili? Dapat linggo, pahinga ka. Diba? Sa mga estudyante, linggo dapat pahinga kayo dahil walang pasok. Kung may pasok, anong oras kayo nagigising? Pero dahil nga po, ang pagmamahal na galing sa Diyos ay may kaakibat na self-sacrifice. So, kinakailangan mo magsakripisyo para sa Panginoon. Amen? Sakripisyo para sa Panginoon. Diba? Reasonable po yun. Logically reasonable. Na ibigay mo sa Diyos ang iyong pagsasakripisyo. Alam niyo ba yung mga atleta, yung mga mahuhusay sa gymnastic, mga bata pa lang yan, 3 years old or 2 years old, tinuturuan na ng magulang nila, mag-tumbling-tumbling yun. Nakikita niyo sa China, mga batang maliliit, tinuturuan na sila. Kasi hinuhubog na sila ng kanilang magulang para sa gusto ng magulang na sports na kanilang lalaroin paglaki nila. Amen. Diba? So ang magulang ang nagpapasya kung ano. Eh tayo, dahil malaya ang tao, tayo nag-isip para sa ating sarili. Pero mali. Dapat kung ano ang nasa sa isip ng Panginoon, kung ano ang gusto ng Panginoon para sa iyo, yun ang dapat mong gawin. Amen. Diba? Kasi dati iniisip ko rin yun eh. Dapat ako ang nasusunod eh. Kung ano yung gusto ko. Kasi inilalagay naman ng Diyos sa akin yung kagustuhan. Kaya, pero hindi ko masyado naintindihan mga kapatid na yung paglagay ng Diyos ng kanyang kalooban sa sarili mo, yun talaga ang ibig sabihin. Siya ang nag-design para sa iyo. Dahil meron siyang plano para sa iyo. Amen? Gusto niyo bang lumago kayo sa inyong pananampalataya sa Panginoon, sa inyong pagtitiwala sa Diyos? Dahil yun naman talaga ang plano ng Panginoon, lahat tayo ay magsilago sa pagkakilala sa Kanya. Yung makilala mo ang Panginoon, tiyak yun, lalago ka. Amen? Okay. So, na makilala mo ang Panginoon na siya ang nagmamalasakit sa iyo. So, kung alam po natin na ang Diyos nagkikare sa atin, bakit tayo careless patungkol sa Kanya? Bakit wala tayong pagmamalasakit para sa Diyos? Sabi ko nga po kanina, nasaan na kaya mga kapatid ko? O diba? Dati-dati sister rin, ang aga-aga. O, sabi ko, nasaan na kaya sister? Lord, huwag naman sanang mag-rapture kasi ako
Ako pala naiwan. Sila, pinuha mo na. Ako naiwan. So mga kapatid, alam niyo ba, ako excited na talaga eh. Hindi na ako nag-init ng tubig eh. Kasi, pangpatagal pa yon para maligo ako. Sabi ko, kinakailangan, bago mag alas 8, nasa simbahan na ako. Sabi mo, inis ka pa. Naalala pa sila Sister Ferdy dati. Saan pa kayo? Sumasamba kayo sa Taguig. Di ba? Galing pa kayo dito sa Bacoor, sa San Nicolas, papuntang Taguig. Iba traffic yun. O di ba? Mga isang oras siguro biyahe, Sister Ferdy, no? Then, sumasakay pa kayo. Mahigit yun. Sumasakay pa. Madalang pa ang nung araw. O. Although hindi naman masyadong matraffic, katulad ng traffic kayo, pero madalang naman. Saka isipin mo, nagkukumulot. O, di ba? Kung wala kang pamasahe ng mga anak, maliliit pa lang sila Sister Jo, o, di ba? Alangan mapupunta ka doon. Aatin lang. Siyempre, pag humingi ng mga pagkain yan, dapat may maibigay ka sa anak mo. So, sakripisyo talaga. Amen? Pero hindi alintana ang hirap. Amen. Dahil mahal ang Panginoon. Amen? Minamahal ang Diyos. Kaya walang alintana. Maging puyat man yan. Naalala ko nung sila Sister Joanne, si Miguel. Nagkatrabaho pa sila sa call center. Sabado ng gabi may pasok pa, dito diretso na sa simbahan. Ako naiintindihan ko sila kahit sila natutulog, okay lang yun, kahit medyo pa pikit-pikit, okay lang sa akin yun. At least, talagang nag-e-effort sila para umaten. Amen? Diba? Kung tayo yun, maiintindihan naman ng Diyos yun. Tutulog ka lang ako. So, ang tanong, mahilig kasi tayo mag-presume. Mahilig tayo sa presumption, di ba? Pero mali tayo. Amen. Huwag mong isipin na maiintindihan ka ng Diyos. Then ito pa, and serving love. Ito po yung uri ng pagmamahal na naglilingkod. Amen. Di ba? Dahil mahal tayo ng ating Panginoon, naglilingkod siya sa atin. Di ba? At bahagi ng kanyang paglilingkod, yung pinaka matinding paglilingkod na kanyang ginawa nung siya ay inihandog ang kanyang sarili doon po sa krus ng Kalbaryo. Diba? Pinatunayan na lang na ito ang uri ng paglilingkod na dapat ninyong gawin. Yung mamatay tayo para sa Panginoon. Gusto niyo ba yun? O gusto niyo mamatay kayo sa dengue? Mamatay kayo sa high blood pressure? O diba? Inatake. Pastor, ano yung ikinamatay? Inatake. Bakit? Diba? Mas maganda na yung inatake ka. Nasa loob ka ng simbahan. Amen! Na naglilingkod ka sa Diyos. Kasi, one time lang naman namamatay ang tao. Ano ba ang iiwanan natin na legacy sa mga nakakakilala sa atin? Diba? Alam mo naman si Pastor, hindi namatay yun. Pero, naglilingkod siya sa Diyos kasi namatay siya nangangaral. Oh. Diba? Namatay nangangaral. Kaysa namatay siya, tulog. Diba? Tulog eh. Bakit? Kasi natulog, busog. Gusto niyo yun? Kaya dapat talaga minsan magutom tayo para walang tulog minsan. Diba? Mahirap makatulog ang taong gutom. Diba? Sumasakit ang tiyan. Gugutom ako. Wala kang makain. Ano gagawin mo? Kaya nga mga kapatid, kinakailangan talaga, kung tayo po ay totoo nagmamahal sa Diyos, dapat po tayo maglingkod. At kung hindi tayo naglilingkod, then, we are nothing. Tayo po ay wala. Zero po tayo. Pag pinag-usapan, spiritualidad, zero ka. Amen. If love is not the major contribution of your life, you make no contribution at all. Ganda, no? Sabi dyan, kung ang pagmamahal ay hindi po ang pangunahing ambag natin sa buhay natin ngayon, dahil ang ating paglilingkod ay walang kwenta, wala tayong kontribusyon. Wala tayong naiambag sa gawain ng Panginoon.
Amen? Sisimba. Basta nagbibigay naman kami Bakit? Nagmamalaki ka, nagbigay ka. Pero hindi mo binibilang yung bigay ng Panginoon sa'yo. Amen? Di ba? Kasi, bisan nanunumba tayo Lord, gumagawa naman ako. Di ba? Umaawit ako, nangangaral ako, nagtuturo ako. Pero bakit nararanasan namin to? Bakit ang hirap-hirap ng buhay? Kapatid, masalanan ka sa Diyos. Magpuri ka sa Diyos. Dahil alam mo, nasa panig ka ng Diyos. Amen! Tama po yung Sunday school natin kanina. Ang number one na makapaghihiwalay sa atin sa presensya ng Diyos, yung kasaganaan natin. Amen! Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, tayo ay mahihirapan sa buhay nito. Dahil sa mga paghihirap, kasama mo si Kristo. Dahil, kabahagi ka ng paghihirap ni Kristo. Amen. Next. Paul specifically teaches 4 things about love. 4 na mga mahalagang bagay ang itinuturo sa atin ni Apostol Pablo. Una, kung patungkol na lamang sa pag-ibig, mapapasa natin dyan, the prominence of love. Ang pagiging pamunahin ng pagmamahal o prominente ng pagmamahal. Then the properties of love. Ano ba yung mga sangkap na meron ang pag-ibig? Next na pagtalakay po natin sa huli kasi third Sunday, sinigyan ko tuturo. Then sa fourth Sunday ako, tatalakayin kayo the properties of love. Ano ba yung mga sangkap ng pagmamahal ng Diyos? Then, the permanence of love and the preeminence of love. Dapat magkarugtong yan. Preeminence. Pwede naman hiwalay. Okay. Ngayon mga kapatid, pag-usapan muna natin itong the prominence of love. So nabasa po natin, 1 Corinthians chapter 13. Diba? So yung pong 1 Corinthians 13 na yan, meron din siyang 13 na talata. Kaya ang pinakadulo po niyan, 13 din. 1 Corinthians 13, ano sabi doon? And now abide faith, hope, love, and these 3, but the greatest of these is love. So ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig talaga. Wala nang hihigit pa sa pag-ibig. Amen? Wala nang hihigit pa sa pagmamahal. Kasi kung bakit po tayo natutong magmahal, dahil naranasan natin ang pagmamahal ni Kristo. Hindi ka matututong magmahal kung hindi mo nararanasan ang pagmamahal ni Kristo. Kaya ang daming mga tao galit sa kaaway. Anong sabi ng Panginoon? Ibigin mo ang kaaway mo. Bakit galit ka? Kasi hindi mo nararanasan ang pagmamahal ni Kristo sa iyo. Na noong ikaw'y makasalanan pa, minahal ka na ni Kristo. Amen. Diba? Ibang klase, walang patakaran. Unconditional love na Amen. Kaya nga mga kapatid, napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Then, sabi nga po dito sa 1 Corinthians 13, though I speak with the tongues of men and of angels, though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, though I have all faith so that I could remove mountains, though I bestowed all my goods to feed the poor, though I give my body to be burned, it profits me nothing. So wala akong pakinabang kahit gawin ko man yung lahat na yan. Amen? Magsalita man ako ng mga wika, maging mahusay man ako pangaral, paliwala lahat yan kung walang pagmamahal. Amen? Sapagkat without love, I am nothing. Totoo naman yun Kung walang pagmamahal, paliwala ako. Sino ba ako? Di ba? Without love, kayo din ay paliwala. Amen. Pero ano nagbibigay sa atin ng halaga? Yung pagmamahal. Amen. Next. Okay. So, language without love are nothing. Languages. Ito na yung speaking in tongues. Di ba? Sa speaking in tongues, ang sinasalita mo, mga lingwahe.
na maiintindihan ng mga taong nakakapakinig. So, kahit na anong husay mo sa mga lingwahe, kahit sabihin ko pang ikaw ay linguistic, para bagang si Dr. Jose Rizal, ilang wika ang alam niya. Ang dami niyang alam. French, English, Spanish, basta lahat. Madami po siyang alam ng mga salita. Pero, kung wala siyang pagmamahal, siya ay walang kwenta. Baliwala lahat ang mga katangian niya. At katangian po ng isang mahusay magsalita ay ang pagiging eloquente nito. Diba? Eloquence is a thing to be desired. But if there's not love, it's just a noise. Kahit na napaka-eloquente mo magsalita, kung wala namang pagmamahal, ingay lang. Amen. Ano bang naririnig niyo sa akin? Ingay? Hindi. Nakukuha niyo ba ang mensahe? Hindi ah. Nakukuha po ang mensahe. Amen. Amen. Yan. Para naman ganahan naman. Baka sabihin, gusto nawa ng mawa din eh. Wala bang paintindihan. So, the best speech on earth and best speech in heaven, if there is any, it doesn't matter if there is no love. Diba? Kung ang mga anghel man, o nakakapagsalita ka man ng mga salita ng anghel, kung wala namang pagmamahal sa iyo, baliwala yan. Mga Amen. Next part. To be able to speak convincingly and capturing the minds and hearts of people and turn their will to a certain behavior is a tremendous power. So bilib nga po ako doon sa mga tao doon sa mga sumulat ng mga aklat na how to empower your will. Diba? Paano mo mabibigyan ng lakas ang iyong will, ang iyong kalooban. So mga kapatid, ito yun eh. Mga salita po yun, mga aklat na nilimbag at sinulat ng mga tao. Pero marami pong nagbabasa. Pero ang Biblia, walang nagbabasa. Amen. Hindi nyo ba alam na ang nilalaman po ng Biblia ay totoong kumukumbinse sa tao. At totoong nabibihag nito ang ating isipan at puso upang tayo po ay sumunod sa kanyang kalooban para sa atin. Amen. Alam mo mga kapatid, hanapin nyo, kayo ba ay kumbinsido sa salita ng Diyos? Kung hindi, ibig sabihin niya, hindi kayo naniniwala sa sinasabi ng Diyos. Are you convinced that God can do impossible things in your life? Kaya ba ng Diyos gumawa ng mga imposibleng bagay sa buhay mo? Amen! Diba? Itas natin ang mga kamay kung agree po tayo. Amen! Amen. Hallelujah! Salamat Panginoon sapagkat ang mga anak mo sa lugar na ito naniniwala sa iyong mga salita. Amen. Diba? So dahil naniwala ka, nabibihag nito ang isip mo at ang puso mo. Kaya ka, hindi ka nalalayo pa. Nandyan lang naman sa cellphone mo ang Bible application. Diba? Mas magbasa ka. Amen. Kasi pastor, mas mahal yata yung Bible na natin. Diba? Yung hard copy ng Bible, mas mahal kaysa sa load lang. Pero hindi mo na nga ilo-load yun, nandiyan na yun. Kapag may charge lang ang cellphone mo, nakikita mo na. So mga kapatid, napapakilos yung tao. Depende sa kung ano ang kanyang pinaniniwalaan. Tama ka, Sister Jenny. Kung si Joshua nagkaroon ng girlfriend na Koreana, di ba? Mapapakilo siya para pag-aralan ang lingwahe ng Korea. Para makapagsabi rin siya, sarang, ano ba? Saranghae. Saranghae. Sinignan ko tuloy, ano pong ibig sabihin? I love you pala. Tapos binatutunan ako. Saranghae. So, I love you. Di ba? Kasi,
Hindi pa pwedeng lingwahe mo ang gamitin mo, hindi niya maiintindihan yon. Amen? Kaya, i-adapt natin ang sarili natin sa kanila. Kaya nga mga kapatid, anong ibig kong sabihin? Yaman na alam mo na ikaw ay anak ng Diyos, panindigan mo na anak ka nga ng Diyos. Amen? Mamuhay ka katulad ng anak ng Diyos. Amen? Okay. So, next na tayo pa. Prophecy without love is nothing. Yan. Prophecy. Pag sinabi pong prophecy, mga kapatid, ito po ay pagsasalita. Kasi sa Tagalog, nakalagay doon, panghuhula. Ano kasi Madam Auri? Manghuhula. So pagsasalita. So kung magsasalita man tayo o mangangaral man tayo ng walang pagmamahal sa puso natin, tayo wala ang ating mga pangangaral. So the gift of prophecy is hailed as the greatest of all the gifts. 1 Corinthians 14:5, ano sabi doon? Ibig kumasanang kayong lahat ay mga salita ng mga wika. Amen. Datapwat lalo na ang kayo'y magsipang hula at lalong dakila ang nanguhula kaysa sa nagsasalita ng mga wika. Maliban na kung siya'y magpapaliwanag upang ang iglesia ay mapagbigay. Amen. So ibabalik ko doon. Halimbawa, ikaw lang yung mahusay mag-Korean dito. So, ang salita mo, Koreano ka na. Nagpupuri ka, Koreano. At nagkasalita ka dito na mga Korean. Hindi kami, lahat, nakanganga. Ha? Anong ibig sabihin? O, di ba? Wala. Kaya nga, ang sabi po dyan, if I wish all spoke with tongues. Ito po ang gusto ni Pablo, lahat kayo magsalita. Pero sabi niya, pero higit na gusto ko, kayo ay mangaral. Amen? Sapagkat ang pangangaral ay higit na mas dakila kaysa sa pagsasalita ng mga wika. Unless na merong mag-interpret. Diba? Kaya nga, mahirap po kasi yung salita ng wika. Alam niyo mga kapatid. Kaya nga ako, sabi ko nga, ayoko talaga. Dahil tayo naman ay, alam ko yung crowd natin. So ilan lamang talaga. Hindi ko naman minamaliit. Pero, ayoko talaga ng English na kanta. Bakit? Bakit ayoko? May dahilan ako eh. Kasi, yes, maiintindihan ng iba. Diba? Maiintindihan nila. Pero, karamihan, hindi. Nagugustuhan lang nila yung melody. Maganda pakinggan yung tono, di ba? Sasayaw-sayaw ka. Yes. O, pag nakita mo nagtatanong sila, talong din yung iba. So, gumagaya na lang. So, mga kapatid, ito yun. Nasaan doon ang self-sacrifice? Nasaan? Di ba wala? Kasi pag sinabing self-sacrifice, di bali na. Ito ang gusto ko. Pero dahil para sa kapakanan ng nakararami, yung gusto na lang nila ang gagawin. Amen. Diba? Ano bang diferensya sa salitang kayo? Lututin mo, Panginoon. Yes, I love you, Lord, and I lift my voice. Mga kapatid, eto eh. Ako naiintindihan ko pareho. Pero, mas ramdam mo yung sarili mo wika. Amen? Mas malalim ang pwedeng abutin ng pagkaunawa mo sa sarili mong lingwahe. Amen? So ano, mga kapatid, self-sacrifice. Kahit gusto ko yun. Pero, ito na lang. Para sa kapakanan ng nakararami. Kasi pwede naman ako umawit kung isa na lang, Inglesin ko lang talaga. O, diba? Pag ako na lang mag-isa sa bahay, di magtula ako ng English. So, diba? O, masarap yun. Dahil napapakundanganan mo ang iyong sarili. Sing to the Lord a new song. Bakit nga ba English? Kasi
yung mga ginagaya natin, yun lang ang lingwahe nila. Amen? Nakakita ka na bang Amerikano? Gusto ba sa Amerika ang salita, ang kanta ng mga Pilipino? Siyempre, hindi nila gagamitin yun. Ginagamit nila English. Kuha nyo? Kasi naiintindihan nila yun eh. Tayo naman talaga. Ang tawag doon, colonial mentality. Pag magaling mag-English, magaling. Kaya ngayon, di ba pansin nyo, mga bata? Mga bata ngayon, pumupunta ako sa minsan, pumunta ako ng Pure Gold, bata, nagsha-shopping eh. English speaking sa loob ng bata. Kasalanan to ng mga magulang. Ano, gusto mo yung anak mo maging call center agent? Bakit English? Diba? Nasaan na ang patriotismo ng mga Pilipino? Diba? Sino gusto mong tumangkilik ng wika mo? Foreigner? Hindi. Dahil tatangkilikin nila sa sarili nilang wika. Kaya tayo dapat wika natin ang kairali natin. Yun ang gamitin po natin. Maging sa mga pagtuturo. Kaya nga, ang ating pong source English, pero pinagpipilitan ko pong Tagalogin yan para sa inyong lahat. Amen. So, sapagkat bakit mahalaga ang pangangaral? Sapagkat ito po ang pagpapahayag natin ng katotohanan ng Diyos. So, sabi dyan, it is the proclamation of God's truth. So yung pangangaral, kapahayagan po yun. Pinapahayag mo ang mga katotohanan ng Diyos. At meron pong dalawang aspeto ng pangangaral. Sabi po ni John MacArthur, ito po ay revelation and reiteration. Ano yung reiteration? Pag-uulit ng mga luma na, ng mga dati nang nahayag ng mga salita ng Diyos. Amen. So inuulit lang. Katulad ng ginagawa ko ngayon. Pag binasa natin, inuulit ko lang. Diba? Binabasa natin ang mga talata, inuulit ko lang. That is reiteration. Pag sinabing revelation, bago kapahayagan ng Diyos. Next. Okay. But even if you have the ability to speak the Word of God for the first time, or if you have the power to proclaim all truth with force and feeling and dynamic, and don't have love, that's all nothing. Baliwala lahat yan kung walang pagmamahal. Kahit ang galing mo pang mangaral, ang galing mo magpahayag ng mga luma ng katotohanan na ngayon ay inuulit mo lamang, kahit napakahusay mo, baliwala lahat. Sabi nga po ni Paul sa Ephesians chapter 4 verse 15, ano sabi? Sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y maging lubos na katulad ni Kristo na siyang puso namin lahat. Amen. But speaking the truth in love. So mahalaga, balanse. Ito po yung pambalance dyan, yung salitang love. Di ba? Oo, nagpapahayag ka ng katotohanan. Pero kung wala namang pagmamahal, wala, baliwala ang pagmamahal. O, baliwala yung katotohanan. Hindi po sila lalago sa Panginoon. Diba? Pinakamagandang halimbawa po dyan, gusto mong pakainin yung mga alaga mong sisiw. Siyempre, ano ba pinapakain sa sisiw? Yung mga fish, kung walang fish. Sa probinsya dati, meron mga binli. Yung mga bigas na maliliit, yung binli. So yun po yung pinapakain namin sa sisiw. Ngayon, kahit ang motibo mo pakainin yung sisiw para magbusog sila at mabuhay, pero kung ang pagbigay mo naman patapon, para mo silang itinataboy, magtatakbuhan yung mga sisiw. Amen? Diba? So ano yung with love na pagpapakain? Tawagin sila. Alam ba ng mga bata yan ngayon? Kung paano magpakain ng mga manok? O, diba? Gaganon mo. Yan. Kain na kayo dyan. O. Diba? Ngayon, ang alam nyo magpakain ng ano? Ng cellphone. O. Dati po yun ang gawain namin tuwing umaga, pagpakain ng mga manok. Amen. May manok po ba kayo? Wala na. Ang manok ngayon, fresh chicken na. Diba? Hubad na manok na, bibili mo na lang.
So mga kapatid, ito yun. Now, balikan po natin. Ano bang sabi doon? Yes. Speaking the truth in love, there is the balance. Ito po yung pambalanse, mga kapatid. Yan. There are two great enemies of a preacher. May dalawang kaaway ang mga mangangaral. Unang kaaway, paglayo sa katotohanan, departure from the truth, and indifference to people. Pag sinabing indifference, wala ka nang pakialam sa mga tao. Diba? Ganyan ang mga pastor. Nangangaral ng katotohanan, pero wala nang pakialam sa mga tao. Walang love. Diba? Nangangaral. O dyan namang iba, punong-puno ng love, pero wala namang katotohanan. O, di ba? So ngayon, ano na ngayon pipiliin mo sa dalawang extreme na yan? May love, pero walang katotohanan. Di namang isa, puro katotohanan, wala namang pagmamahal. Ano yun? Balance ba yun? Hindi. Hindi balance. Kaya dapat, mga kapatid, ang dapat natin ginagawa next na Paul. Yan. There are preachers who have great love for people, but don't ever give them the truth. There are also preachers who give out the truth, but careless. But careless about the people. So wala silang malasakit sa tao. Amen? Basta mahalaga, ibigay ko sa inyo ang katotohanan, bahala na kayo. Walang malasakit, di ba? So dapat balanse, mga kapatid. Godly shepherd, feed the flock. Ang maka-Diyos na pastor, pinakakain ang mga tupa. Not to please the sheep. Pag sinabing please, F-L-E-E-C-E. Diba? Yung mga tupa, alam niyo naman yung mga tupa, di ba? Malalago ang mga balahibo nila. Pag sinabing pleasing the sheep, ito po ay isang Islam na ang ibig sabihin, gagawa ka ng pandaraya sa mga tao. That is pleasing the sheep. Marami pong mga mangangaral. Hindi ko naman nila lahat, kaya sabi ko marami. Hindi lahat. Ito po ang ginagawa nila. They don't feed the flock. They feed themselves. Ano sasabihin? Magbigay kayo sa Panginoon ng inyong mga ikapo, sisikliglig at aapaw ang ibabalik sa inyo ng Panginoon. Wow! That is an Old Testament verse, mga kapatid. Tama? Magbigay kayo sa Panginoon at aapaw ang mga pagpapalang ibibigay niya sa inyo. 100 times, 100-fold. Ang tanong ko nga, binabasa ba kayo ipinangaral ni Kristo na ang pagsapala ay 100-fold? Wala! Ano sabi ng Panginoon? Diba? Ang sino mong magtiis hanggang sa wakas. Siya magtiis. Amen. So meron talagang pagtitiis. So hindi po tayo nandadaya. Ang sinasabi po natin, yung katotohanan. We are not pleasing the sheep or the flock. Tinignan ko, hanapin nyo yan sa Google, pleasing the flock, deception, deceiving the church or the members of the church. Yun po yun. At dito po, hindi kayo dinadaya. Magbigay kayo kung gusto nyo. Pero dahil mahal nyo ang Diyos, magbibigay kayo. Amen? Dahil ang tunay na ibig sabihin ng pagmamahal, pagbibigay. Dito sinasabi, magbigay kayo ng pera. Magbigay kayo ng panahon para sa Panginoon. Amen. Next. There are preachers who are there for fame or power or prestige or personal gain or to make money. Money, money, money. Diba? Diba?
Pera talaga ang nagpapabago sa tao. Di ba? Tiyak yun, may mga kilala kayo. Na nung nagkapera, nabago ang ugali. Tama? Hindi ka na kilala. Oh. Dati tropa mo, ngayon may pera na, may sasakyan na. Kahit nakita ka naglalakad, pipinahan ka pa. Sino yun? Yung best friend ko, pininahan ako. Yaman na lang. Bahala siya sa buhay niya. Nakakalungkot, di ba? Pero totoo. Amen? Do you love people enough to make sacrifice on their behalf? Mahal mo nga ba talaga ang tao at handa kang magsakripisyo para sa kanila? Amen? Diba? Igising ka na maaga para lang ipanalangin sila. Sakripisyo yun, mga kapatid. Next. Ang sabi. The power behind the message is the motives. So lahat po ng mensahe, meron po talagang motibo. At ang motibo po, ang kapangyarihan po ng mensahe. Amen? Kaya nga po, sabi ko sa sarili ko, mula ngayon, magsasalita ako ng salitang gusto ng Diyos na salitain ko. Amen. The motives, the love of God in our hearts. Dapat po ang motibo lagi natin ay ang pagmamahal ng Diyos sa puso natin. Amen. Kung bakit tayo nananaway, kasi mahal natin ang mga kapatid natin. Amen. Diba? Manaway tayo kung kinakailangan. Magiging baliw naman ako kung ako yung kasaway, wala namang kong ginawang kasalanan, mananaway ako. Diba? Magiging baliw ako doon. Okay. So, next na tayo. Knowledge without love is nothing. Yan. Ang kaalaman na walang kalakit na pagmamahal ay zero. Baliwala. Amen. Mystery basically means something hidden in the past and now is revealed. And we are the ones who know the secrets of God. So tayo lang po yung nakaalam. Tayo lamang po yung binigyan ng Panginoon ng karapatang makaalam ng mga lihim ng Diyos. Okay, wala yan dyan. Pakibasa na lang ha. Ito po. Sasabihin ko na. Matthew 11:27. Bago tayo mag Matthew 13:11. Matthew 11:27. Anong sabi? Ang lahat ng mga bagay ay binigay sa akin ng aking Ama. At sino man hindi nakakakilala sa anak, hindi ang Ama. At sino may hindi nakakakilala sa Ama, hindi ang anak. At yaong ibigin pagpahayagan ng anak. Amen. Ang ganda, no? Naintindihan niyo ba mga kapatid? All things, sabi ni Jesus Christ, lahat ng bagay, ibinigay na sa akin ng aking Ama. At walang sino man makakikilala sa anak, liban sa Ama. Amen? At wala rin namang sino man makakikilala sa Ama, kundi ang anak. Amen. At sa sino man, ayan, to whom the Son wills to reveal. At ang sino mang gustuhin ng anak na ipakilala ang Ama. Kaya hanggang ngayon, hindi nila kilala kung sino ang Ama. Pero tayo, kilala natin. Amen? Amen. Na ang Ama at si Jesus, iisa. Amen. 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 Yan yun, mga kapatid. Matthew 11:27. Mahirap bang intindihin yun? Paano mo makikilala ang Ama? Sa pamamagitan ng anak. Dahil ang anak ang nakakikilala sa Ama. At ganoon din naman ang Ama. Kilala niya sino ang at tayo na binigyan ng pagkakilala, tayo ang nakakilala sa Kanya. Okay, puntahan na po natin. Matthew 13:11. Yan na. He answered and said to them, because it has been given to you to know the mystery of the kingdom of heaven. So ibinigay na sa inyo ang kakayanang makaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit. But to them, para sa kanila, hindi ibinigay ng Panginoon. Amen? So hindi alam ng mga taga-mundo dahil hindi ibinigay sa kanila ng Panginoon.
ang pagkaalam ng hiwaga ng kaharian ng langit. Pero sa mga anak ng Diyos, ibinigay. Amen. Kaya, dapat sa mga pinagbigyan, pagpuhin natin ang style ng pamumuhay natin. Kasi, nasa inyo na eh. Ibinigay na sa inyo yung hiwaga. Ipinaalam na sa inyo. Kaya dapat baguhin tayo ng hiwaga na ating nalaman. Amen. Na si Kristo pala ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen. That Jesus Christ is the glory of God. Amen. Siya po yung kaluwalhatian ng Diyos. Okay. Next. Next tayo. Ayan. If you knew every bit of that and didn't have love, you'd be nothing. Kahit punong-puno ka ng kaalaman, alam mong lahat ng bagay, pero kung wala ka namang pagmamahal, baliwala ka. Sino ka? Who you? Amen. But it is surprising that there are people who think that because they know everything, they have no responsibility to love anyone. Dahil alam na nila ang lahat ng bagay, wala na silang responsibility na mahalin ang mga tao. Amen. They've got all the doctrine systematized. So ito yung mga tao marurunong. Ginawa na nila ng sistema ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Then, and all the doctrine categorized. Kinategorize na nila ang mga aral ng Diyos. They got all the answers. Alam na po nila ang lahat ng sagot. Sa palagay ninyo, sino kaya sila sa paningin ng Diyos? Diba? Kung wala silang pagmamahal, bakit wala sila? Next. Intellectual achievement without love is nothing. Intellectual. Kaalaman. Yan. Yung mga achievement po natin patungkol sa kaalaman, kung wala naman tayong pagmamahal, bali wala po yan. Knowledge without love kills. Diba? Kung ang kaalaman ay walang kalakip na pagmamahal, ito'y papatay. Diba? Ang dami. Ang daming merong kaalaman. Lahat ng marunong gumagawa ng mga armas ni gera. Pag sa Pilipinas yun, gaano kaya kahalaga, gaano kaya ang halaga ng isang missile? Kasi ang pinag-uusapan doon, $1,000. Pag kinonvert mo sa peso, bakit million yun? Isang missile lang, million. Karunungan, papatay yun. Pero kung yung 1 million mo, ibigay mo sa mga... Diyan tayo umaasa, di ba? Mali nga raw ang gobyerno. Kasi ang tinutulungan, yung mga tambay. Dapat ang tulungan nila, yung mga low-income earners. Yung mga nagtatrabaho na mababa ang kinikita. Mali-mali ang gobyerno. Kasi mga kurap ang nasa gobyerno. Ayuda, may tupad. Ano pa ba yung brother? Dami-dami nilang mga pautot. Oh. Para ano? Bakit po tutulungan yung mga drug addict, yung mga tambay, yung mga chismosa na walang ginawa kundi maghunta-huntahan lang? Yun ang tinutulungan ng gobyerno. Maling-mali ang gobyerno natin. Tulungan nyo yung mga nagbabayad ng buwis. Amen? Sila ng mga middle income earner. Yun ang tulungan natin. Amen. So mga kapatid, ito na. Knowledge with love is powerful. Knowledge puffs up, but love edifies. 1 Corinthians 8:1. Ngayon, ipaliliwanag ko naman sa inyo ang tungkol sa mga pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Alam nating may kaalaman tayong lahat, gaya ng sabi ng iba. Ang kaalamang ito ay nagtutulak sa tao na maging mapagmataas, subalit ang pag-ibig ay nakakapagpatatag. Diba? Ang tao marunong mayabang. Amen? Lagi nila pinagmamalaki. Ako, sa ulado ko ng Bible. Kilala niyo kung sino yan? Ha? Sa ulado ko ng Bible. Mula Genesis hanggang Revelation, alam ko yon. Okay, alam mo. Mayabang ka talaga. Pero ang totoo, na nakakaalam ng karunungan na may pagmamahal, siya ay nag-edify, napalalakas niya ang kalooban ng mga tao. Amen. Next. Shortcut na natin. Love
faith without love is nothing. So, kung tayo man daw po ay merong pananampalataya pero wala naman tayong pagmamahal, walang kwenta. So ano ba yung pananampalataya pinag-uusapan natin? Hindi po yung pananampalataya na saving faith kung tawagin sa Ingles. Kundi ito po yung pananampalataya na pwede mong mapalipat ang bundok mula dito patungo doon. At tiyak ko po, ayaw naman ng Diyos na makita yun. Na lahat ng bundok naglilipatan. So hindi po literal yun, mga kapatid. Kundi ang ibig sabihin lamang ng mga kapatid, yan. You need to have faith to believe God in prayer. Ibig sabihin, kapag tayo po ay nananalangin sa Diyos, dapat pinaniniwalaan natin na kayang tumunin ng Diyos ang ating mga ihinadalangin. The gift of faith is the ability to believe God continually without giving up. Naniniwala tayo na ang Diyos ay nakikinig kaya hindi tayo give up. Hindi tayo bibitaw. Kahit gusto mo nang bumitaw, kantayin nyo ngayon, gusto mo nang bumitaw. Pero hindi ko pwede, ayokong bumitaw sa Panginoon. Gusto kong kumapit. Pero hindi ako habang buhay makakakapit sa Diyos. Kinakailangan talaga ang Diyos ang kumapit sa akin. Amen! Di ba? Giving up. Samantalang yung iba daw, nagbe-bail out na. Anong sabihin bail out? Nag-give up na. Wala na, ayoko na. Ayoko na talagang sumamba. Dahil kung kailan ko nakilala ang Diyos, saka naman ako naghirap. Saka naman ako nawalan. Di ba? So nakikita kasi natin, material lang. Hindi natin nakikita yung mga spiritual na inihanda ng Diyos para sa iyo. Amen. Tandaan niyo mga kapatid, God is on the throne and still on the throne. Ang Diyos ay nasa kanyang luklukan at hanggang ngayon nananatili sa kanyang luklukan. Next. Kindness without love is nothing. Ang kabutihan mo, ang pagiging mapagbigay mo, sa English po ay benevolence, ay baliwala kung walang pagmamahal. Amen. Alam naman po natin ang ibig sabihin, love is self-sacrifice. Yan. But not all self-sacrifice is necessarily love. Hindi lahat ng sakripisyo mo ay dahil nagmamahal ka. Diba? Ito na, magandang halimbawa sa mga estudyante. Sakripisyo gumising ng maaga. Ha? Pero hindi dahil nagsasakripisyo ka, nagmamahal ka. Hindi. Kaya ka nagsasakripisyo, takot ka lang bumagsak. Amen! Takot kang bumagsak. So takot ang nagmo-motivate sa atin para gawin ang isang bagay. Hindi talaga pagmamahal sa Diyos. Amen. Kasi ang Diyos po natin hindi nananako. Kundi ang laging sinasabi ng Diyos, mahal po kayo. Dapat naiintindihan natin yung pagmamahal na yun. Kasi yun po ang magiging daan upang mahalin din natin ang ating Panginoon. Amen. So, in other words, the ultimate act of kindness is not for the sake of obligation. Hindi dahil obligado tayong mahalin ng Diyos. Kasi baliwala yun eh. Kung nauobligo ka lang na mahalin ng Diyos, ang gusto ng Diyos, pusa. Amen. Then, out of legalism, dahil kinakailangan eh, sabi ng kautusan, gawin ko to, kaya gagawin ko. Out of legalism. Or to get recognized. Kaya ko ito ginagawa para sumikat ako, para makilala ako. Uy, yan, tagatubad talaga yan. O, diba? So, the motives of forgiving are love. Ang motibo po ng pagbibigay dapat pagmamahal. That is why we're to do it secretly and privately. Kaya nga sa pagbibigay mo, dapat wala nakakaalam. Amen? Dapat ito ay sekreto at privado. Sabi nga dyan, basahin nga po natin, Matthew 6, 3 and 4. Maganda yan. Sa halip, kapag nagbigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mo lihim ang iyong pagbibigay ng limos sa iyong ama na nakakakita ng mabuti na ginagawa mo ng lihim. Nang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. So, dyan sa Tagalog, iba. Sa English po kasi, iba din. Kasi sabi dito, but when you do a charitable deed, do not let your left hand
know what your right hand is doing. Paano mangyayari yun? Na hindi alam nitong kaliwa, yung ginagawa ng kanan. Sikreto mo lang. Di ba? Pero ngayon, anong ginagawa ng mga kandidato? Di ba? Pag nagbigay ng ayuda, nakalagay ang mukha nila pagkalaki-laki. Di ba? For your charitable deed may be in secret, and your Father who sees in secret will Himself reward you openly. Yung mga gawa mong patago para sa Panginoon, bibigyan ka ng ganito palang hayagan ng ating Panginoon. Amen. Di ba ang ganda nun? Bakit nagkaroon ka? Hindi ko alam. Pero hindi nila alam, nagbibigay ka sa Panginoon. Next. Okay, dito na tayo magtatapos. Lastly, martyrdom without love is nothing. Kasi ang sabi doon, kahit ibigay ko man ang aking katawan para sunugin, walang kwenta. Diba? Alam niyo ba, sa mga Buddhist, yung mga yung mga monghe, nagbubuhos talaga sila ng gasolina. Sinusunog ang sarili. Ano to, mga kapatid? That is an act of self-righteousness. Wala namang pag-ibig doon eh. Para ipakita lang na righteous talaga sila. Kaya kong mamatay para sa pinaniniwalaan. Pero kung ang pinaniniwalaan mo ay mali, although sincero ka, pero mali, baliwala. Mas mainam na gawin mo yung totoo at naaayon sa katotohanan. Amen. So alam niyo mga kapatid, sabi nga po dito ni Paul, lastly, martyrdom without love is nothing. Sa panahon po kasi ni Paul, wala pang burning at stake persecution na tinatawag. Wala pa yung itatali ka sa haligi, lalagyan ng mga tuyong kahoy, then siselapan ka hanggang sa mga tayo. So wala pa po yan. Pero gusto ko lamang pong bigyan kayo ng halimbawa, kasi nga po, meron ako dito ang kopya ng mga nahirapan. During the 2nd century, mga Kristiyano pinersecute ng Roman Empire. At dito nga po, sinusunog na sila. Sa panahon po nila Pablo, sila ay pinugutan ng ulo. Wala pang panununog na ginagawa. Nag-umpisa po ang panununog na yan, mga kapatid, sa panahon po, o yung pong persecution sa mga Kristiyano, sa panahon ni Claudius, mga kapatid. Siya po ay nabuhay 41 AD hanggang 54 AD. Yung kanyang paghahari pala sa Roma. Then, sinundan po siya ni Nero. Si Nero, kilala nyo naman si Nero, di ba? Siya yung emperador na pinagpipintangan na nagsunog po ng buong siyudad ng Roma. Naalala niyo ba yung sunog sa California? Yung sunog po sa Rome, yung the Great Fire of Rome, bakit kumalat? Ang Roma po ay meron 14 na distrito, 4 lamang ang hindi nasunog. Yung 10 sunog. Nangyari po yun dahil sa lakas ng hangin. Amen. Lumilipad po yung mga, ano tawag dito sa Tagalog, alipato, lumilipad. Then dadapuan yung mga bahay sa malalayo, masusunog na rin yun. Amen. Yun po yung nangyari sa California. Hiwa-hiwalay, kaya wala, parang impyerno sa California. So mga kapatid, makikita po natin dito. Paul could have been referring to the burning that was going to come. Maaari po ito. Sinasabi niya ito dahil alam niya sa pamamagitan ng Holy Spirit na nasa sa kanya, mangyayari sa mga Kristiyano na susunugin sila. Sa panahon po ni Nero, sinusunod pa ng Kristiyano. At sa panahon po ni Diocletian, during 284 hanggang 305 AD, siya po ang nagdulot po ng dakilang persecution. The great persecution extinguished the Christian para ubusin lang ang mga Kristiyano. Ginawa po ito ni Diocletian. Amen. So isipin niyo mga kapatid, pinagsisikapan ng mga emperador na alisin ang mga Kristiyano sa ibabaw ng mundo. Pero ang nangyari, habang inaalis, mas marami ang pumapalit. Amen! Habang pinapatay mo sila, mas marami ang nabubuhay. Amen! Kaya hindi dapat ikatakot ang kamatayan.
Dahil sa kamatayan mo, marami ang sisibol. Amen? Di ba? Kaya, mga kapatid, ganyan po ka-prominente ang pagmamahal ng Diyos. Nagawa lamang po ng mga apostol na mamatay sila dahil kay Kristo, dahil sa pagmamahal po nila sa ating Panginoon. Tumayo po tayo lahat mga